ang oras, 12 minutos makalipas ang alas 4. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! At ang inyong mga makakasama sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po, Thea Pecho Corpuz. At Romel Fuertes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Pilipino. May nakaalala agad sa akin. Kaya nga, Nasa mid umpisa pa lang ng agad. programa, na-miss ka niya agad. At para sa ating ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong Thank God It's Friday, ikapito ng Hunyo. Happy weekend. Happy weekend. Yeah. Dalawang barkong pandigma ng China pumasok sa Basilan Strait. Happy weekend pero hindi maganda yung balita. Kaya nga, medical evacuation ng Pilipinas sa WPS, hinarang ng China Coast Guard. Panahon ng El Nino tapos na, ayon sa Pag-asa. Publiko, pinag-iingat ng Pag-asa laban sa tama ng kidlat. Ngayong madalas na ang mga pag-ulan. Takot yung kidlat. Oo nga. Hindi mo maiwasan yan eh. Tama. Parang hinahanap ka eh. Tuwa may concern niya pagka Oo. tumama. Kontrobersyal na si Mayor Alice Goa ng Bamban Tarlac inimbestigahan o iimbestigahan na din ng BIR. Dami niyang problema. Oo. Taxes na to pag BIR na eh. Possible tax evasion. Ay, naku. Search bale marami naman siyang pera. Sa bag. She can hire the best lawyer. Hindi ko sure ha, kasi sabi the nga niya, country. nalimutan niya na eh kung nasaan. Baka malimutan niya rin kung nasaan yung pera niya. Ayun lang. Bahala na kanyang mga abogado. Yan, magpapaalala sa kanya. Tama. Search warrant laban sa niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Binawi ng hukuman, kahina-hinalang gusali, bantay sarado pa rin ng mga autoridad. Ito na talaga ang good news. Ayan, kahit dahil, paano. yes, halaga ng produktong petrolyo inaasahang bababa sa susunod na linggo. Ayun. Hindi naman. Kahit Oo. paano. O kaya- Nakahinga tayo na maluwag. Correct. Kapag ka enough pa, next week niya na yun. Ipagpa-next week niya na. Kaya nga. Yung tinatawag na haze mula sa Bulkan Taal, umabot sa iba't ibang bahagi ng Batangas. Volume ng asupre na ibinuga ng bulkan tumaas. Bulkang Kanlaon patuloy naman sa pagbuga ng usok pero aktibidad ng bulkan nabawasan. At para sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, binuntutan at niradyohan ng Armed Forces of the Philippines ang dalawang Chinese warships na naispatan sa Basilan Strait. Ayon kay Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, ipinadala ng hanay ng BRP Doming Deluana para i-shadow ang Chinese Navy vessels. Ang mga nasabing barko ng China ay may bow number 83 at isang amphibious transport dock na may bow number 999. Sumagot naman umano ang Chinese vessel sa standard challenge at idinahilang nagsasagawa ito ng normal na paglalayag mula sa Timor-Leste papunta sa Dalian, China. Napag-alamang bahagi ng International Sea Lane ng Basilan Strait na nagbibigay pahintulot sa innocent passage ng iba't ibang barko. Isinapubliko naman ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang videos ng pangharas ng China's Coast Guard sa kanilang personnel. Ayon kay Tariela, nangyari ito noong May 19 kung kailan nagpadala ng high-speed response boat ang PCG mula sa Buliluyan na port para makipagtagpo sa gitna ng dagat sa rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy. Layo ng nasabing misyon na kunin ng mga ang dalawang sundalo ng bangka ng Philippine Navy na may sakit. Sabi ng PCG, na makita ng mga Chino ang aktibidad ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone, gumawa ng dangerous maneuvers ang China Coast Guard sa barko ng Philippine Navy. Dalawang barko ng Chinese Coast Guard, dalawang maliit na bangka at dalawang rubber boats ang ginamit sa pangaras na ipinakita ng CCG sa tangkang pagpigil na magamot ng mga may sakit na sundalong Pinoy. Hindi naman nagpatinag mga tauhan ng Navy at PCG abang nakipagpatenter sila sa China Coast Guard upang madala sa ospital ang dalawang
sundalo na may karamdaman. Samantalang di ko malaman kung good news ba to o bad news kasi Bakit? may mga taong gusto na mainit ang panahon. Oo. 'Di ba? Kaso, opisyal nang nagtapos Ayun. ang El Nino phenomenon sa bansa. Ayon sa Pag-asa, patuloy na makararanas ng mga pag-ulan at madalas na thunderstorms ang kanlurang bahagi ng bansa sa hapon at gabi. Nakataas rin ang La Nina Watch ng Weather Bureau kung saan may 69% tiyansa na matuloy ang La Nina sa Hulyo hanggang Setyembre. Pero abiso ng Pag-asa, posible pa ring patuloy na maramdaman ang mainit na panahon at ang below normal rainfall lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Kaugnay nito, ilang mga lugar pa rin ang makararanas ng mataas na heat index ngayong buwan ng Hunyo. Ayun, so kahit pala tapos na yung El Nino. Pwedeng mainit pa rin. makakaranas pa rin tayo ng matinding init. Kung sa bagay kahit nga nag-uulan Oo. Diba? Parang alternate nga yung mga Oo. cities Dito ulan, sa kabila, makulimlim, mamaya dyan maaraw na. Tama. At saka pagka umulan, parang sumisingaw lang yung init. Init, Oy, oo. Parang nako. nagpapalala lang. Pero wag kayong mag-alala. Sabi nga ng Pag-asa pumasok na ang panahon ng Tag-ulan. tag-ulan. Kaya yung mga swimming trunks, bathing suit, medyo itabi-tabi nyo na. Hindi, Di ba? ako mas gusto kong maglalangoy pag Talaga? malamig. Oo. Akala ko gusto mong Mas gusto ko maglalangoy kapag malamig kaysa yung ganun mainit. ba? Kasi parang napapaso yung balat ko. Wow. Ay, sa bagay. Samantala, eto naman, pinag-iingat ng Pag-asa ang publiko sa mga kidlat, lalo na ngayong nag-umpisa na nga ang panahon ng tag-ulan. Ayon kay Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando, madalas na nangyayari ang mga kulog at kidlat tuwing hapon o gabi. Oo nga. Napupunang ako nga yan. Kagabi. Kagabi, di ba? Paglabas ko dito sa opisina, ay, Kaya umuulambon. pagka Umuulambon. Ganyan na umuulan at gabi, pagka gumuhit na yung kidlat, Naku, Naku. scared ako. Oo. Pwede Nakakatakot. kaya yun? Ayun pala yung gusto kong malaman kung halimbawa, di ba kasi yung mga napabalita natin, yung mga sumilong sa puno, Oo. sumilong sa kubo, natamaan ng kidlat, Tama. nasunog. Mga sa sasakyan kaya? Pag pwede. sa bahay kaya? Kaya Ganon nga din kaya yung epekto Ang niya. paliwanag ng ilang eksperto, kung ano daw yung parang unang na-detect ng kidlat tapos nasa mataas, Okay. yun ang unang tinatamaan. Naku, buti na lang mababa lang yung bahay namin. Kaya nga, Oh, hindi niya may isipang Kita hanapin mo niya sa kung bukid, sa gitna ng bukid, pagka Puno. merong puno, yung ayan, kaisa-isang puno, yun yung ang unang kadalasan na. tinatamaan. Oo. Kaya yung ibang tao na aksidente kasi once nakakita Nasa ng puno, puno, doon sisilong. sumisilong. Kaya payo ni Servando sa publiko, wag sumilong at hawakan ng puno at maligo sa labas, sa halip sumilong na lamang sa loob ng bahay. Kung nasa bahay naman, iwasan yung mga corded appliances, lalong-lalo na yung paggamit ng inyong mga cellular Gadget, phones, lalong-lalo na naka-charge, no? If possible, tanggalin yung mga kasangkapan na naka-plug sa akit at lumayo sa mga bintana at mga pinto dahil kapag may kidlat, ito ay nagdadala ng malakas na kuryente, no? Ginawa ni Servando ang payag matapos masawi ang 6 katao sa magkakahiwalay na lugar sa Pulilan, Bulacan at Pampanga dahil sa tama ng kidlat. So in other words, di ka pa rin pala safe Oo, kahit okay sa lang loob ka ng bahay, ka. di ba? Buti na lang, habit na sa bahay na kapag gumagano, dumadagundog, turn off ang mga TV. Tapos dapat. bawal gumamit ng Cellphone. cellphone. Meron pala talagang basihan, Oo nga, no. Maigi na rin. Kaya mag-ingat po tayo. Hindi po garantisado na kahit tayo nasa loob ng ating bahay, Oo. hindi tayo maaaring madali ng kidlat. Hindi tayo kikidlatin. Oo. Hindi pala exemption to the rule yun. Oo. Ayun. Kaya mag-ingat po tayo iwasan ang paggamit ng mga cellphone at anumang gadgets kapag ka tayo ay nakaririnig. Anything na maaaring maka-attract ng voltahe. Nay. Ayan. So, lightning. Ayan, lightning. kidlat. Samantala sa ipapabalita, handang maghain ang kaso ang Bureau of Internal Revenue laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go at sa lahat ng mga kumpanyang pagmamay-ari nito. Ayon sa BIR, nagbigay direktiba si Commissioner Romeo Lumagi Jr. na imbestigahan ang posibleng pagkakasangkot ng alkalde sa kasong tax evasion. Babala na opisyal, oras na hindi magtugma ang halaga ng mga property ng alkalde sa idineklara nitong income ay agad na magsasampa ng kaso
ang BIR. Umaapela din ang ahensya sa mga nais magbigay ng impormasyon para maisailalim sa auditing ang Lady Mayor ng Bamban, Tarlac. Grabe din naman kasi ang lawak ng kayamanan. Nagkawit-kawit na yung mga kaso ni Oo. at ni Mayor Gu, Nag-umpisa lang yan doon sa ni-raid na Pogo. Pogo Hub. Sa kanyang bayan sa Bamban. Ayun pala kumbaga tip of the iceberg lang pala yun. Ngayon palalim na tayo ng palalim sa hukay. Biruin mo, nabunyag na meron siyang chopper. Yun ang, sa kanya rin mismo nang galing. Sa bibig niya yun ang Oo. galing, hindi ba? Pati yung mga Yung luxury mga- vehicles Oo, niya. grabe. Siya rin ang nagbunyag doon. Okay. Kaso nung tanongin kung kailan niya binili, Hindi niya alam ang detalye. Your Honor, sorry po, hindi ko maalala. Ayun lagi niyang huwag siya mag-alala, marami naman siyang pera. Oo. Kayang-kayang lusutan ng mga magagaling na abogado niya yan. Naku, sino ba abogado niya pala? May lead lawyer na siya. Parang hindi ko pa natutunugan. Tunog pamilyar yung Pamilya. pangalan ng abogado na kinuha niya Oo. Definitely, Tingnan nga natin. Gusto ko malaman yung Oo nga magiging performance ng kanyang lawyer kung paano Ano? lulusutan. kung sa bagay yun ang term talaga. Maidedepensa. Yan, ididepensa. Maidedepensa ang Tatapatan panig. Oo. ang malaking halaga na kanyang ibabayad sa kanyang abogado para malinis ang kanyang pangalan. Oo, di ba? Pero sabi nga Kasi kung malinis naman talaga, walang problema. Walang problema. Oo. Paano kung May bahid. it's the other way around? Kung may bahid ng dungis. Kahit siguro gaano kagaling May mantsa. ang abogado mo, Oo. pagka wala ka sa katotohanan, di ba? Mahirap lusutan. Kaya malalaman natin yung performance ng kung sino man yan. At sa kaugnay na balitang Pogo pa rin. Itong Pogo na to talaga namang Wala ba tayong balitang pogi? Puro Pogo lang tayo today? eto, kausap mo. Ayun lang. Binawi ng hukuman ang search warrant laban sa Pogo Hub na ni-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Porac, Pampanga. Ito'y dahil sa tinatawag na technicality. Ayon kay PAOK spokesman Dr. Winston Casio, hindi natukoy sa warrant ang eksaktong lugar na target suriin ng search team. Dahil sa pangyayari na bigo ang mga otoridad na makapasok sa Pogo Hub sa Porac. Ang nabanggit na gusali ay ni-raid noong Miyerkules na nagresulta sa pagkakaaresto ng 158 Chinese, Vietnamese at Malaysian nationals. Hindi lang mga politiko, kundi maging mga law enforcer, criminal gang at mga negosyante ang sangkot sa Pogo operation sa bansa. Ito ang sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian, pero hindi na ito nagbigay pa ng karagdagang detalye dahil sa nagpapatuloy anyang balidasyon ng mga law enforcement agency. Ayon kay Gatchalian, malaki ang perang ipinasok sa pagtatayo ng Pogo kaya hindi anyang malabo na makapaglagay sila ng galamay na magbabantay para sa kanila. Samantala, una na sinabi ni PAOK Yusek Gilbert Cruz na sa higit 400 na Pogo operator sa bansa, higit 40 lamang ang may lisensya mula sa PAGCOR. 10% ng total number Biruin ng Pogo. mo, di hamak na mas marami yung mga Illegal. illegal kaysa sa legal. Oo. Pero di ba pinag-uusapan na nila kung totally tatanggalin na Kaya lang nga. yung operation, Pogo kung gusto operations nilang dito sa bansa. malutas yung problema, tanggalin nila totally. O di wala Tatanggalin na na ba? Pogo. Di ba pwedeng imbestigahan na muna natin kung sinong nagkakakitaan? Hindi, ang problema nga, Miss Thea, kahit yung mga legal na Pogo, Oo. pinagsususpetsahan din na May something. ginagamit bilang sangkalan sa paggawa ng mga illegal. Oh, Kaya parang yun front ang, lang ganyan. Tama. Kaya yun ang apprehension na ni Senador Gatchalian. Kaya sabi niya, once and for all, tanggalin natin tong Pogo na ito. Oh, buong-buo. Buong-buo. Walang ititira. Kahit pa sabihin mo na yan ay may permiso mula sa PAGCOR. Wag na. Wag na. Oo. At least pag wala na yan, wala na problema. Hindi ba sila manghihinayang sa malaking Revenue. pera na kinikita? Well, granted na nag-akit nga ng malaking pera yung Pogo na yan, malaking revenue, kaso ang tanong ano naman ang kapalit? Oo. Hindi ba? Tsaka sinong kumikita lang? Ayun pa, isa. Lahat ba ng na-generate na pondo mula sa Pogo ay napupunta sa gobyerno? Oh, Oh, baka diba? sa iyo lang na mga taga-gobyerno, yun nga hindi mo sure, 'di ba? Hindi, saka hindi matutumbasan ng pera Ang alin? yung krimen
na sinasabing kinasasangkutan ng Pogo, di ba? Pero usually, di Oh. ba, yung mga kalahi din nila, yung kanilang Usually, mga yun ang Oo. kanilang binibiktima. Oo, pero in reality, Of course, damay Merong din ng, iba. at saka damay din ng Pilipinas. Biruin mo, ano sasabihin ng mga potential investor? wag na dyan. Wag na Ganon. dyan Turn kasi off. madalas ang kidnapping dyan Ay. ng mga Pogo Oo. personnel. Oo. O di, damay din ng Sa bagay. image ng Pilipinas. Tama. Di ba? Oo. Lesser evil lang tayo. Ayun. At nagbabala si Senador Risa Ontiveros na malalantad din ang pagkatao ng mga nagsisilbing tipsters na mga operator ng Pogo sa bansa. Ito ay kasunod ng impormasyon na may mga pinatakas na Chinese nationals sa niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Bago pa man dumating ang mga raiding team mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ayon kay Ontiveros, mananagot ang sino mang mapapatunayan na kasabwat ng mga Pogo operators na nagbibigay ng paunang tip sa kanilang grupo bago dumating ang raiding team. Samantala, naniniwala si PAOK Undersecretary Gilbert Cruz na natimbrihan ng mga Pogo operators dahil pagdating nila sa lugar ay pinatay na ang supply ng kuryente sa buong compound ng tinutukoy na establishmento. Ay, ang katulad niyan. Oo. Biruin mo. May tipster, ano? Oo. So, hindi, masasabi mo na may anay Meron. sa loob ng kanilang hanay. Tama. Meron silang, kumbaga, may appointment sila na magtitip na, parating na. Parating Oo. na. Okay? Pero Ang magpahabol raiding team. kayo mga 5 minutes, ha? Oo. Ganyan. Tapos papatay natin ang supply ng kuryente, doon kayo magsitakas. Nako. Ay, nako. At saka, alam mo ba, Mr. Ito, observation ko lang. Yan. Hindi kaya dahil sa binibigyan natin yung ibang law enforcement Na? agency ng pabor itong mga Pogo na ito, hindi kaya lalong lumalaki yung ulo ng tropa ng China sa West Philippine Sea? Hindi ba? Baka merong ugnayan. Oo. Hindi ba? Oo. Kasi once na bine-baby mo ang Pogo na ito, nabibigyan sila ng tinatawag na moral advantage para Oo. Sabihin Sabihin lang na, lagyan mo lang yung mga yan. di ba? Ganun ang tingin Titiklop sa din atin yan. Parang ganyan. ganun ang tingin sa atin Oo. Bigyan mo lang yung mga yan. Oo. Pasakan mo lang mga bibig Kita niyan. mo, bigyan kita ng example. Yung mga opisyal ng Pogo, ang mga escort nila galing sa PNP. Ay, oo nga. Hindi ba? Natatanda Di mo ba yung mga yan? nahuli Tama, recently? sa Muntinlupa. Yung dalawang tauhan ng Special Action Force. Oo. Imagine mo, Special Action Force, Safyon. elite team ng PNP. Oo. Tapos Ginagawa lang. Hagad. nagmo-moonlighting bilang escort ng Pogo officials, executives. At sila ay nakadistino sa Mindanao. Malayo. Ang layo. Bakit Oo. sila? Ba't nandito? Ay, Diba? nako. Hindi lang ba't nandito. Mm-mm. Siguro ang tanong dyan, magkano? At sino ang contact? Ayun. Pilipinas, ang oras, alas 4:30. Kayo nakatutok pa rin sa break time. Ako po si Thea Pecho Corpuz. At ito naman, si Romel Fuertes. Sa ngalan nila kay Deo Macalma, tutok lang sa break time sa DZRH. Tutok lang sa break time sa DZRH. Pilipinas, ang oras, 38 minutos makalipas ang alas 4. At halos patapos na nga ang konstruksyon ng Phase 1 ng LRT-1 extension na nakatakdang magbukas sa huling bahagi ng taon. Ayon kay Light Rail Manila Corporation General Manager Enrico Benipayo, nitong Abril ay 98.2% ng tapos ang LRT-1 Cavite Extension Project Phase 1. Sakop nito ang 5 dagdag na istasyon sa lungsod ng Parañaque. Ito ay ang Redemptorist Station, Manila International Airport Station, Asia World Station, Ninoy Aquino Station at Dr. Santos Station. Inaasahang 600,000 mga pasahero kada araw ang magbebenepisyo sa naturang proyekto. Isa pang good news, Miss Thea. Hey. Hoy, makinig kayo. Makinig. Lalo na yung mga gumagamit ng gasolina, Yun. diesel, Yan, kahit kerosene. Makinig. Inaasahang bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Good news yan, ha? Batay sa pagtaya ng Department of Energy, ang halaga ng gasolina ay maaring mag-rollback ng Nang. dan. Wag namang, baka sabi mo 10 centavos lang. Hindi naman. Oy, malaki.
70 hanggang Piso? 70 sentimos. Pwede na, oo. Halos piso. Oo, halos piso. Bawat litro. Mm-mm. Ang diesel naman at kerosene ay posibleng bumaba na mula 1.20 Uy, hanggang 1.50 kada litro. yan ang maganda. Hindi, sabagay kahit pa paano. Mm-mm. Kahit sabihin mo pa barya-barya, pagka Pag naipon mo naipon yun, yan, malaking malaki bagay. na rin. Kaysa naman taas ng taas. Correct. Oo, tama. Paliwanag ni Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang inaasahang tapias presyo ay may kaugnayan sa pagbaba ng interest rate at ang hindi inaasahang increase sa demand ng krudo sa world market. Papasukin na muna natin ang mga balita mula sa labas. Mga magsasaka, makakaasa ng tuloy-tuloy na tulong sa kabila ng pagbaba ng taripa sa imported na rice, bigas. Idetalye mo RH12, Milky Riganan, Manang Milky. Tea Tromel, tiniyak na House Committee on Agriculture na hindi maapektuhan ng mas mababang taripa sa imported rice ang suporta ibinibigay ng gobyerno sa mga magsasaka ng bigas. Ayon kay Quezon Representative Mark Enverga, Chairman ng House Committee on Agriculture, kahit itaas sa 15 billion pesos ang kasalukuyang 10 billion pesos na halaga ng tulong na ibinibigay sa mga magsasaka, sasapat pa rin ang buwis na nakolekta. Kailalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, nagtatabi kada taon ng 10 billion pesos sa nakolektang taripa mula sa imported na bigas para naman sa Rice Tarification Law. Sabi ni Enverga, magtatapos na yung taon ng implementasyon pero sa ilalim ng panukalang amyenda, palalawigin ito hanggang 2030. Batay sa datos ng Bureau of Customs, umaabot na sa 21 billion ang nakolektang taripa sa unang 5 buwan ng 2024, higit pa sa ipinapanukalang halaga ng Rice Tarification Law. Kabilang si Enverga sa mga mambabatas na nakapagpulong kasama si House Speaker Martin Romualdez sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at malalaking supermarket operators. Layunin itong maramdaman ng publiko ang benepisyo ng rice tariff cut sa 15% mula sa kasalukuyang 35%. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Riganan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Report mo na El Nino. El Nino phenomenon nakakaapekto sa mahigit nakaapekto sa 4 na milyong Pinoy ayon sa NDRRMC. Alamin natin ang iba pang detalye. RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Romel at Miss Thea, pinangangambahang mas dumami pa sa mahigit 4 na milyong katao ang maitatalang apektado ng El Nino phenomenon. Sa kabila kasi ng deklarasyon ng Pag-asa na tapos na ang matinding tagtuyot sa bansa, patuloy naman sa pagberipika ng dumadating pang datos itong National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa ngayon, nag-iiwan ang El Nino ng 1.2 milyong pamilyang nakaranas ng latay nito mula sa mga regions 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Mimaropa, Bangsamoro, Autonomous Region in Western Mindanao at Cordillera Administrative Region. Sa mga nabanggit na bilang, puro mga magsasaka ang napisala sa Cagayan Valley, Central Luzon at Central Pumarang sa 90. Nako. Edniel. Daniel, pihit-pihit ang konti. Una ng Edniel. Nasa West Philippines ba ulit si Edniel? Edniel, balik ka ulit. Edniel, please. Babalikan natin si Babalikan Edniel natin si kasi sayang Edniel yung Parosa. report niya. Oo, tungkol pa naman sa ulit panahon yan. Pero mo, ang dami pa lang naapektuhan. 4 na milyong 4 Pilipino. na milyong Pilipino. I'm sure marami dyan, mga Mga magsasaka. magsasaka. Oo, kawawa Mga naman isda din naapektuhan din ng El Nino, di ba? Kasi yung mga punla, binihi, ganyan. Bini, yeah. Sige, mamaya balikan natin si Edniel Parosa. Umabot naman sa halos 1.5 milyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Sa pinakauling report ng NDRRMC, umalo sa 1.4 million pesos ang kabuuang halaga ng agricultural damage sa Western Visayas. Samantala, sa datos pa rin ng NDRRMC,
nasa 2,479 katao o katumbas ng 680 pamilya sa Western at Central Visayas ang naapektuhan ng pag-alboroto ng aktibong bulkan. Habang pumalos sa 1,501 na pasahero ang na-stranded sa mga daungan sa Western Visayas. Kaugnay nga na balitang yan, nagbuga ng mas mataas na usok o plumes ang Bulkang Kanlaon sa nakalipas na 24 na oras. Ayon sa PHIVOLCS, patuloy ang pagbuga ng Kanlaon ng voluminous na usok na may taas na 2,000 metro at patungo sa direksyong Hilagang Silangan at Timog Kanluran. Mas mataas kumpara sa naitala kahapon na 1,500 metrong taas na usok. Sa kabila nito, iniulat naman ng PHIVOLCS na bumababa ang naitalang iba pang aktibidad ng bulkan gaya ng pagyanig at ibinubugang asupre. Balikan natin yung naudlot na pagulat ni Edniel Parosa. Edniel. Romel at Miss Thea, nag-iwan niyang El Nino ng 1.2 milyong pamilyang nakaranas ng latay nito mula sa regions 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, maging sa Mimaropa, Bangsamoro, Taramos Region and Muslim Mindanao at sa Cordillera. Sa nabanggit na bilang, puro mga magsaka ang napinsala sa Cagayan Valley, Central Luzon at Central Visayas. Una ng Department of Agriculture, pumalo na sa 9.5 billion pesos ang pinsalang idinulot na El Nino sa mga pananim at aquaculture ng Kapulua. Kasama na rito ang datos mula sa mga mangingisda, gamit ng mga magsaka at higit 400,000 metriko toneladang production loss sa pagkain ng bansa. Sinabi rin ng Weather Bureau na kahit tapos ng El Nino, mararamdaman pa rin ang ilang epekto nito, lalo na sa mga sakahan at daluyan ng tubig. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, nasa linya natin ang isang maritime expert. Kausapin natin sila tungkol sa pangharas ng Panibagong China. pangharas. Ayan. Sige. Sabina Shoal. Bago na namang shoal ito. Sa pandinig ko, bago siya. Ayan. Idetalye natin tuloy. Alamin Sige. natin. Ayan. Ang, kung ano nga ba? Oo, ang epekto nito sa ating mga inilalaban Security. na. Ayan. Oo, matagal ng mga inilalaban pa na, hello, ito UNCLOS, di ba, nakapabor po sa amin ng resulta. Professor J. Batong Bakal, magandang hapon po, Thea Pecho Corpuz, at Romel Fuertes po. Magandang hapon po, sa inyo Professor. at sa inyong lahat ng mga nakikinig. Magandang hapon din po. Mukhang hindi talaga napipinag itong China sa mga kaso ng pangharas sa tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea, Professor. Ang tanong ng ating mga kababayan, ano ang maaring gawin ng Pilipinas na solusyon para kahit papaano maibsan itong ginagawa nilang pangharas sa ating tropa? Well, sa ngayon po, dahil nga ginagawa nila yan sa ating exclusive economic zone at ngayon yung latest na pangyayari ay walang duda talaga na i-easy natin yan. Wala naman kasing isla dyan sa may Escoda Shoal. Malapit po yan sa Ridbank. Yan po talagang kinatigan tayo ng arbitration na sa Pilipinas talaga yung lugar na yan. Kaya ang pwede natin gawin yung kinatatakutan nila na i-follow up natin ng mga bago na namang kaso. Isa po yun sa pwedeng option. No? Dagdag po yan doon sa mga diplomatic protest nga. No? Tapos pangatlo, pwede rin nating kastiguhin din yung kanilang Coast Guard dahil malinaw na hindi sila maritime safety agencies. No? Talagang pangharas sila, so danger. Tawag ko dyan, Maritime Danger Agency dahil gumagawa sila ng mga peligro, no? Imbis na nagliligtas ng mga tao. So yung mga ganyan po, no? Pwede nating isiwalat din yan sa buong mundo, no? Para nga questionin talaga at erase talaga sa buong mundo kung ano talagang ginagawa nila dyan, which is yung pananakop na ating mga katubigan. Matanong ko na lang din, Professor Batong Bakal, ano po, kasi again, marami na po tayong mga isinulat, ayan, mga reklamo, complaints na ito po yung harassment na ginagawa sa amin. Parang recently, tayo naman po yung binabaligtad. Kumbaga, it's our words against theirs ang eksena. So, paano po yung magandang diskarte, kumbaga, para nga naman makaharap talaga natin itong mga pambabaligtad, kung tatawagin ko na rin po, ng China sa atin? Yung pong pambabaligtad nila, yun po nga talaga ang
kitang-kitang kasinungalingan, no? Kaya pag pinapakitaan naman kung anong katotohanan, lagi talaga silang soft lock din, no? Kaya yung mga video, no, yung mga communication, kitang-kita naman po kung sino talagang mali doon, no? So tuloy lang po tayo doon siguro dun sa transparency na yun. Wag po natin itatago sa mundo yung mga pangyayari dyan pag may nangyayari nga, no? Para nga makontra yung mga kwento-kwento nila, no? Mga ginagawa nila. Tapos sa social media naman, siyempre yun yung tinatarget nila, doon nila sinisiwalat yung mga kwento-kutsero nila, no? Di dapat din labanan yun sa pamagitan din ng social media na para i-call out din sila yung mga kasinungalingan nila at ipapakita rin natin lagi kung anong katotohanan. Hindi po kaya, Professor, parang exercise in futility yung ginagawa natin na pagharap ng diplomatic protest? Kasi parang Dead man naman. magsasubmit tayo tapos panay-panay din ang pangaharap sa atin. Hindi po kaya maaring dumulog tayo directly ng ibang assistance sa ating mga kaalyadong bansa katulad ng Amerika. Sa ano po sa tingin nyo? Well, una po yung mga diplomatic protest yun naman yung magiging exercise in futility, no? Talagang kailangan natin gawin yan, no? At kahit abutin niya ng libo-libo at kahit dekadang abutin ng diplomatic protest, no, marami. Talagang kailangan yun para ipakita natin na kahit kailan hindi tayo nag-give up, no? Kasi yun ang gustong gawin ng China pasurrenderin tayo para makuha niya yan nang hindi man lang siya nanggigera, no? Talagang pipilitin nila, pipigain nila, sasakalin nila para nang hindi ginagamitan ng dahas, no? Para nga voluntary na nating i-surrender sa kanila. Yan lang yan. Kaya pag sa nagdi-diplomatic protest tayo, malinaw na hindi yon ang ginagawa natin. Yung pagdulog po sa mga ibang bansa, nangyayari na po yan. Kaya nga po nakita natin lately, di ba, nag-announce ang US Coast Guard na tutulungan daw nila yung Philippine Coast Guard dito, no? Mag-ooperate din sila para tulungan tayo. Tapos yung mga nagpupunta sa atin ng mga bansa, na dati hindi naman natin nakikita. Kumari yung kahapon, yung the latest, yung taga-Sweden, no? Yung kanilang defense minister nandito, nakipag-usap sa atin, no? Yan, and that's just the latest, no? Marami ng iba pang nauna, no? At lahat sila pumupunta sa Pilipinas at nagkukonsulta ano bang matutulong nila. Paano nila tayo matutulungan. So yun po yung mga opportunity nga para pag-usapan ano yung pwede nilang iambag para sa atin. Yung kung ano yung mga bagay-bagay na yun, siyempre hindi natin masasabi ngayon. Hindi ko dyan, sigurado, confidential, no? Dapat may proper time and place, mga ganong klaseng mga usapan, no, at anusyo. No? Pero yun po, sa ngayon parang yun talaga yung pwede natin gawin bilang isang mas maliit na bansa kumpara sa China na hindi naman natin sila kaya natin pwedeng tapatan, no? Hindi natin sila pwedeng tapatan ng dahas, force, no? Talagang tayo, sa diplomacy tayo, at yung diplomacy na yun ay hindi lang diplomacy with China, kundi with the rest of the world din, di ba? Kailangan magkaroon tayo ng parang united front with other countries na tumutulong sa atin, no? Para nga harapin itong mga ginagawa ng China. At Hindi kung ano kaya yung magiging ganti natin, maaring sa ibang pamaraan na, bale. Professor, ang concern ko is hindi kaya yung pagbibigay sa atin ng assistance ng mga kaalyadong bansa, hindi kaya ito nagiging sangkalan or dahilan para lalong ma-agitate yung China? Well, in the first place po, kahit naman anong gawin natin, agitate siya. Kasi nakikita niya na tayo ay pumapalag, hindi tayo sumusunod sa kanya, no? Hindi natin binibigay yung kanyang hinanais, no? Which is yung buong West Philippine Sea, no? So, para sa akin, hindi dapat ganun yung basehan ng ating desisyon, no? Hindi tayo dapat mag-decide on the basis of how we think the other side will react. Imbes, dapat ang desisyon natin ay base sa kung ano talaga ang ating national interest, no? Kung ano yung kailangan nating patindigan at protektahan para ipakita dun sa kabila, no? Na yun nga, hindi tayo atras, hindi tayo matitinig dito. Dapat po bang mabahala ang ating mga mangingisda dahil sa mga patuloy-tuloy na pagbabanta ng China sa West Philippine Sea? Considering na meron silang ipinatutupad na fishing ban, Opo. Professor. Opo, at meron nga silang banta na mag-a-arresto na daw sila, no? Siyempre, issue yan para sa atin, pero hindi tayo dapat matakot yan, hindi tayo dapat tumigil sa pangingisda dahil lang nagkaroon sila ng ganong banta. Dahil wala talaga silang karapatan na manghuli ng mga mangingisda natin sa sarili nating katubigan.
And in fact, yun nga, sabi ko nga pag ginawa, oras na ginawa na yun, isang siguradong panalo na naman na kaso yun para sa atin. No? So, mapapahiya talaga sila doon sa buong mundo pag ginawa nila yun. Okay. Maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag, Professor J. Batong Bakal, isang maritime expert. Thank Magandang you. hapon po. Professor. Welcome po at magandang hapon po sa lahat. Ayun. Ayun. Oo nga, no? I-public mo lang na i-public yung mga ginagawa sa'yo. In other words, ang gusto sabihin ni Professor Batong Bakal, ihiya natin sila. Yun. Ihiya natin sila sa international community. Oo, kita nyo yung ginawa sa amin. Parang ganon. Kaso ang problema, may hiya ba? Tinatablan ba ng hiya? Tawagan nyo na kami sa aming 0998-5689094 para sa ating mas malakas sa telepono. Again, 0998-5689094. Tawag na, sagutin lamang ang katanungan, anong himpilan ng radyo ang nagdiriwang ng ika-85 anibersaryo ngayong taon? Pilipinas, ang oras, 5 minuto bago mag-alas 5. RH Break Time. 3 minuto bago mag-alas 5, meron na tayo. Uy, may winner na. Yan. Sa ating Malakash. Yun ay kung masasagot niya ang tanong. Ay, sigurado naman masasagot niya. Oo. Kaya ano yung tanong? Hello? Hello? Hello po. Sino po sila? Hello, ma'am. Po? Si Alvin, ma'am. Alvin po ng anong lugar? Santa Rosa, Laguna. Santa Rosa, Laguna. Ano po yung tanong na iniwan kanina? Ano po ang sagot? DCRH. Ayun! sagot. Very good. Ayun. Huwag niyo po munang ibababa ang yung telepono. Bibigay po ang detalye kung paano po marireceive ang nakangiti, Ayun. nasa lapi at hindi nakasimangot. Congratulations! Alvin. Congratulations, Alvin Sir ba? Alvin. Alvin. Tama? Yes. Ayun, Alvin, Alvin. anong apelido, Alvin? Ibanez po. Ayun, Ibanez ng Ibanez. Santa Rosa, Laguna. Congratulations, Alvin! Congratulations! At para sa detalye pa ng ating mga nagbabagang balita, nagbawala ang Department of Health sa publiko tungkol sa kumakalat na peking Facebook page na nagpapakalat ng maling impormasyon. Tinukoy nito ang mga page na nagsasabing tumatanggap pa ng aplikasyon ang Pre-Service Scholarship Program ng DOH. Sa isang statement nilinaw ng kagawaran na hindi na tumatanggap ng mga bagong scholar ang nasabing programa para sa school year 2024 at 2025. Sibak naman sa pwesto ang isang miyembro ng Special Action Force ng PNP matapos na magpositibo sa drug test. Ayon kay SAF Acting Director General Mark Pespes, napapangi ang pulis sa 73 sinalang sa pagsusuri noong nakalipas na linggo. Agad dinilis sa pwesto ang hindi na pinangalanang parak na hindi na rin umano nag-contest o nagprotesta matapos magpositibo sa confirmatory test kahapon. Ginawa ng PNP SAF ang drug test matapos makatanggap ng intel na isang personal nito ang gumagamit ng illegal na droga. Sinabi pa ni General Pespes, inilagay na sa Holding and Accounting Unit ang miyembro ng SAF na kasasampahan din ng kasong administratibo. Samantala, patuloy ang investigasyon ng Philippine National Police sa kaso ng kidnapping sa mga foreign nationals sa bansa. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, bukod sa naarestong 4 na pulis, mayroon pang tinutugis na mga sibilyan ng mga otoridad na miyembro ng sindikatong sangkot sa kidnap for ransom. Kabilang sa iniimbestigahan ang hindi muna pinangalan ng kumandidato noon bilang konsehal sa Maynila pero hindi nanalo sa eleksyon. Bukod dito, kinilala ng NCRPO ang utak umano ng grupo na si Marlon Badando alias Boss Mike na siya umanong tumutukoy kung sino ang kanilang next target. Narito ang pahayag ni Colonel Fajardo. May mga nagbigay po ng testimonya, sir, at base na rin po ito, sir, sa ginawang case tracking at investigation po ng NCRPO. Kaya natukoy po ito na mahigit 10 po itong miyembro po nitong grupo po na ito. Samantala, illegal ang pagbibitbit ng mga naglalakihang communication device ng naarestong Chinese national sa Makati. Ayon sa Philippine National Police, walang permit ang suspect na si Yuhang Liu, batay sa report ng National Telecommunications Commission. Unang naresto ang dayuhan sa panunutok ng baril bago nakuhanan ng mga malalaking military-grade drone at iba pang gadget na posibleng ginagamit sa hacking o pang-ispiya.
Nasa custody na ng PNP ang suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nilalaman ng mga nakumpiskang communication equipment. At para sa ating balitang showbiz, 1 milyong piso, bagong corona, ang iuuwi ng tatanghaling Binibining Pilipinas 2024 Queens. Sumali ka ba? Itatayo mo, Aliay Catlo, the 4th. Lakay Rhea at Lakay Romel at Miss Thea ay nanunsyo ng Binibining Pilipinas Pageant na makakatanggap ng 1 milyong piso ang mga mag-uuwi ng main crown sa competition. Ito na umano ang pinakamalaki nilang prize money sa 60 taon. Magdodonate din ang Binibining Pilipinas Charities Incorporated ng 1 milyong piso sa chosen charity na World Vision Philippines. 2 ang tatanghaling winners sa kompetisyon at kokoronahan bilang Binibining Pilipinas International at Binibining Pilipinas Globe. Makakatanggap sila ng tig 1 milyong piso. Samantala may 2 runner-ups din na makakatanggap naman ng tig 400,000 piso. Inaabangan ng National Costume Competition ng 40 candidates ng Binibining Pilipinas sa June 11, habang ang Grand Coronation Night naman ay gaganapin sa July 7 sa Smart Araneta Coliseum. Para sa Break Time Showbiz, ito si Alia Egatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Yun. Ayun, good luck sa Good mga luck. naggaganda ang Binibini. Pero swerte pa rin sila. Bakit? Alam mo kung bakit? Bakit? Hindi ka kasi sumali. Kung sumali ka Overaged, overweight. kung sumali ka, alam na kung ano ang resulta. Char! Sa ibang kategorya na lang tayo lalaban. Ayun. Yun. Babatiin ko lang ang aking pinsan na si John Carlo Pecho, nakatutok daw sa atin ngayon. Ay, Maraming hello. salamat. Uy, happy birthday! Kay Ray Sibayan. So alam na natin, alam na this, bakit wala today. Kaya nga Pero bumawi, Bumawi, Kasi- nagpadala ng panshit. saka crispy pata. Ay, may crispy pata ba yun? Sabi niya meron daw Pahabol? eh. Ayun, Saka antayin ko. ice cream at saka Ang tagal pizza. naman. Ang tagal-tagal Ang dami, naman. oo. At saka hanggang Lunes daw pagbalik niya meron pa. Ay, sana naman. Sana naman. Pilipinas, susunod na po ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Nakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Thank God it's Friday. Ako po si Thea Pecho Corpus. At ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama Sama-sama tayo, Pilipino! Ang oras, 4 na minuto makalipas ang 5:00.